Kung sasabi mo, anong, Colonel Grijaldo, sir, is considered allowpay, sir. Allowpay. Automatic leave of absence without pay, sir. why? Na-contempt siya, sir, so hindi siya makapagtrabaho. And Hindi ba? Talagang nilaglag ninyo siya? Dahil as I have said, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Porque galit sa kanya yung Quadcom. Galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na Okay, magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan, at nandito na po tayo. Welcome dito sa Ayot ng Tabuning PH, mga kababayan. At ito, pag-uusapan natin ito. Bato de la Rosa, mga kababayan, galit na galit sa PNP, mga kababayan, lalo na dito sa PNP chiefs. At sino ang PNP chief, mga kababayan? Kayo na mag-comment dyan kung sino yung PNP chief. Kasi nga, ito mga kababayan, nagpapagamit itong PNP mga kababayan dito sa ginagawa ng administrasyon ngayon dito sa mga Duterte, mga kababayan. At ito, tignan natin ito, mga kababayan. Nasabon tuloy itong representante ng PNP. Okay, ito, tignan natin, mga kababayan. By the way, bago natin umpisahan ito, mga kababayan, paki-like and share ng video natin, and then kung pwede po, pagkisuyo sa inyo na kung pwede mag-subscribe po dito sa channel natin. Again, sa lahat ng mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyong lahat. At ito, umpisahan na natin, mga kababayan. Itong ginagawa ng PNP, itong sinasabi ni Bato de la Rosa, mga kababayan, na galit dito sa PNP, mga kababayan. Ito, may video tayo dito. Galing ito sa DZYT, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. I forget, no? Siningit mo na rin yan dito sa mga bills na itatakil natin. Yung DIDM, yung sitwasyon ni Colonel Grijaldo, nagreklamo yung asawa. We are always talking about welfare ng mga tao natin. Nakakulong na yung asawa niya, pinutulan pa daw ninyo ng sweldo. Diba, mga kababayan? Kilala nyo yan si Colonel Grijaldo, mga kababayan? Siya lang naman yung para sa mga hindi or nakalimutan. Hindi kilala or nakalimutan itong si Colonel Grijaldo, mga kababayan. Siya yung police, mga kababayan, na naging resource person doon sa Quad Committee hearings ng Congress, and then naging resource person din ng Senate, kung saan pagpunta niyang Senate, mga kababayan, may ibinulgar siya patungkol doon sa ginagawa ng Quadcom, lalo na sa kanya, kung saan nihikayat siya na suportahan yung sinasabi ni Colonel Garma sa kanyang testimonya, mga kababayan. At anong sinabi ni Colonel Grijaldo doon sa Senate? Binulgar niya kung saan, again, na in-encourage siya na suportahan kung sa kahit hindi naman talaga totoo, mga kababayan. Yun na nga, nung bumalik na si Colonel Grijaldo bilang resource person doon sa Quadcom, mga kababayan, pinanindigan niya yung sinabi niya doon sa Senate, mga kababayan. Anong nangyari? Kinulong si Colonel Grijaldo ng Quadcom. Cite in contempt siya until matapos yung Quad Committee hearing, mga kababayan. Kailan yun? Hindi pa natin alam, hindi pa sila nagsabi kung kailan nila tatapusin yung Quad Committee hearing, mga kababayan. Ito na nga, sinasabi, nag-report yung asawa niya na pinutulan ng sweldo si Colonel Grijaldo, mga kababayan. Akalain niyo yan? Kayo, mga kababayan, comment kayo dyan. Anong sa tingin niyo ang ginagawa dito ng PNP, mga kababayan? Akalain niyo, wala kang kasalanan. Nagsabi ka lang ng totoo. Diba? Pinakulong ka nga. Nakulong ka na. Dahil sa pagsasabi mo ng totoo, wala kang kaso. Hindi ka convicted ng kung ano-ano.
yet nakakulong ka. Aside doon, pinutulan ka pa ng sahod. O, di ba? So, anong mangyayari dyan mga kababayan? Ginagamit ngayon ng PNP mga kababayan para babaliktad itong si Kernel Grijaldo. Kasi nga, no, sa ginagawa nila, nang sinight nila ng in contempt, binuli nila doon sa Quad Committee hearing, hindi pa rin bumaliktad si Kernel Grijaldo mga kababayan. Sinasabi pa rin Kernel Grijaldo na I will stand by my statement in the Senate. At kaya itong ginagawa na ng PNP, ginagamit itong PNP, pinutulan ng sweldo si Grijaldo para babaliktad ito mga kababayan. O, ano sa tingin niyo dito? Ito yung nakikita kong role ng PNP dito mga kababayan. Kasi nga, bakit puputulan ng sahod yan? Wala yung ginagawang masama. Pinakulong na nga. Wala sa pinarusahan ng walang kasalanan. Puputulan mo pa ng sweldo. Naku, ang tindi ng PNP mga kababayan. Ito si Marbil talaga. Naku. Nagpapagamit itong si Marbil mga kababayan. Sino bang taga DP? DP. Upo ka dito. DP. Ano pong polisiya ninyo tungkol dyan? Bakit pinutulan ng sweldo si Grijaldo? Yung gamitin mo yung microphone. Pakinggan natin mga kababayan ha. Ano yung Sir, si Colonel Grijaldo, sir. Ano ka sa DP? Division Chief, sir. Ng, Policies, Plans and Program Division. so you represent DP and the Chief PNP as far as the Grijaldo case is concerned? Am I right? Sige, sagutin mo lang yung mga tanong ko. Sige, anong sasabi mo? Colonel Grijaldo, sir, is considered allowed, sir. Allowed pay. Automatic leave of absence without pay, sir. Why? Na-contempt siya, sir, so hindi siya makapagtrabaho. And I don't know, sir, kung may order na rin siya, sir, as allowed pay. Hindi ba mga kababayan? Absent. Ano yun? Ano yung LOP? Absence. Sabi, nakalimutan natin na. Si Colonel Grijaldo, sir. Ano ka sa DP? Policies, Plans and Program Division. So you represent DP and the Chief PNP? Right. Sige, sagutin mo lang yung mga tanong ko. Ito. Sige, anong sasabi mo? Colonel Grijaldo, sir, is considered allowed pay, sir. Allowed pay. Automatic leave of absence without pay, sir. Automatic leave of absence without pay mga kababayan. Automatic leave of absence daw. Ano hindi ma-absent yan? Kinulong yan dyan sa Kongreso. Hindi na nga ngayon sa Kongreso eh. Transfer na nila sa isang kulungan mga kababayan, si Kernel Grijaldo. Kasi nga nagsasabi ng totoo, pinanindigan yung sinasabi niya na totoo. Kasi nakikita naman natin, may CCTV naman. Nagpalusot nga lang yung mga congressman. Yun na nga, kahit anong palusot nila, totoo pa rin yung sinasabi ni Kernel Grijaldo na pinapasok siya doon, kinausap siya at sinabing, yun na nga, na i-confirm yung mga sinasabi ni Kernel Garma. Yan, di ba? Kinontempt siya doon. And yet, ito sinasabi, automatic leave of absence without pay. Anong gusto nilang gawin ni Kernel Grijaldo? Sa tingin nyo, hindi yun papasok kung hindi kinontempt ng Congress? Ang tindi talaga ng PNP. Ang tindi talaga ni Marbil, mga kababayan. Nagpapagamit talaga itong si PNP Chief Marbil, mga kababayan, dito sa kabulastugan ng ginagawa ng administration, mga kababayan. Why? Na-contempt siya, sir, so hindi siya makapagtrabaho. And I don't know, sir, kung may order na rin siya, sir, as allowed pay. Hindi ba nyo titingnan na double whammy yan on the part of Grijaldo? Sobrang injustice na yan sa kanya. Tama mga kababayan, injustice, sobrang injustice. Anong iisipin ng ibang pulisya natin o pulisman natin mga kababayan
na kung magsasabi sila ng totoo, makukulong sila, mawawalan pa sila ng sweldo. Tingin niyo magsasabi pa yan ng totoo? Suffering from injustice sa pagkakulong niya ngayon for telling the truth. Dapat ang PNP, you should be proud of him for standing for what is right and for standing for the truth. Dapat na i-consider yung bayani yung si Colonel Grijaldo dahil hindi siya nagpapatinag eh. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na i-contempt niyo ako ilang beses dito, kahit ikulong niyo ako ng ilang beses, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Dapat, he deserves your applause. Kayong PNP, tinayo niya yung bandera ng institusyon ng PNP na kami ay ganito. Hindi kami natatakot kahit sino mga congressman kayo dyan na mag-intimidate sa akin. Basta katotohanan lang ako. Yun na nga mga kababayan. Dapat nga, ina-appreciate pa itong si Colonel Grijaldo, mga kababayan. Kasi ang tapang, handang harapin ito mga kongresista na ay ginagawang kabulastugan. Ay, bulag ba itong mga PNP? Oh, ito si PNP Chief Marbil, mga kababayan. Hindi ba niya ito nakikita? Bakit nagpapagamit siya dito, mga kababayan? Nakalain mo yan? Katayong mga sumabaybay dyan sa Quad Committee hearing na yan, mga kababayan. At nakita yung nangyayari doon sa sinasabi ni Colonel Grijaldo. Comment kayo dyan. Kung kasinungalingan ba yung sinasabi ni Colonel Grijaldo at dapat ba siyang ikulong doon sa sinasabi niya? And yet, ito, inaalaw ng PNP, itong si PNP Marbil, nagpagamit dito sa administrasyon para gipitin itong si Colonel Grijaldo na baka sakali babaliktad ito para may sauli at para maibalik, para hindi na ito makontempt at maibalik na yung sahod niya. Kasi ginugutom nilang pamilya nito, mga kababayan, di ba? Torture ito, mga kababayan. Ba ang tindi nito? Bakit ginanon ninyo yung tao ninyo? Isn't it very double injustice on his part? Na wala na makain yung pamilya niya dahil pinutulan niyo ng sweldo? Hindi naman niya, he did not violate any law, to tell you frankly. Ay, i-interpret na ninyo yung batas to the detriment of your people? Ganun ba yun? You should interpret your policies to the to the advantage of your people. Hirapan. You should be liberal. Cebuano kasi ito, Cebuano o Bisaya kasi ito si Bato de la Rosa, mga kababayan, kaya nahihirapan mag-Tagalog pa. Hindi ako, mga kababayan, Cebuano, Bisaya din ako eh. Kaya nahihirapan din tayong mag-Tagalog dito. Kaya ito si Bato de la Rosa. Pero kahit nahihirapan si Bato de la Rosa, mga kababayan, klarong-klaro yung punto niya, mga kababayan. Diba? Bakit mo gugutumin yung pamilya? Walang kaso. Kinulong lang ng walang kaso, injustice na nga yan. Gutumin mo pa yung pamilya niya. Liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porque nakakulong, i-apply ka agad yung no work, no pay. I-apply ka agad ninyo yung, ano ba yung policy natin dyan pag nakakulong? Sabi nyo, yung naka-incarcerated na tao or one is automatic, putol ang kanyang sweldo. Kawawa naman yung tao. Yung ginagawa natin yung policy na yan, ha? The intent of that policy is to make sure na yung mga eskalawag na pulis natin na nakakulong ay hindi na mag-enjoy sa sweldo niya. Yan yung mga eskalawag na pulis. Applicable doon sa kanila kasi may mga kaso. Convicted, nakakulong na. Diba? Yung iba nga, yung kahit may kaso ka pa, as long as hindi ka pa convicted dyan, dapat may sahod ka pa rin eh. Diba? Kahit may kaso ka pa, convicted ka, kahit may kaso ka pa, hindi ka pa convicted, pwede ka pang magtrabaho dyan. Dapat may sahod ka. Unless convicted ka at nakakulong ka, dismiss ka, automatic wala ka na sahod. Ito si Colonel Grijaldo. Walang kaso.
Hindi convicted. Kinulong ng walang rason. Again ha, hindi nga alam kung hanggang kailan makukulong kasi wala pang desisyon yung Quad Committee hanggang kailan sila matatapos. Buti pa yung iba, yung may sentensya na, alam nila kung ilang taon sila makukulong doon. Diba? Ito si Colonel Grijaldo, hanging eh. Hindi alam hanggang kailan. At ako, pinuputulan ng sahod, ginugutom yung pamilya. Miss Grijaldo is kalawag. Oh, yan. Kaya for purposes of discussion, sabihin ko, isa, wala kami magawa. Yan ang polisiya natin. No work, no pay. At kapag incarcerated, putol ka ng sweldo. But still, dapat may puso kayo sa tao ninyo. Kung nangyari sa'yo yung ginawa kay Grijaldo, anong sabihin mo? Oh, yan, maganda Sige yan. nga. I would like to get your opinion. Sige, you open the mic. Ikaw, nagsasabi na totoo sa isang congressional hearing. Kinuntim ka. Ikinulong ka. Ngayon, nakakulong ka na. Pinutulan pa na PNP yung sweldo mo. Wala ka ng pagkain yung pamilya mo dahil wala ka ng sweldo. Yes, sir. Ano masasabi mo? Sir, I think I will have the same sentiments with Colonel Grijaldo. Correct. Yes, sir. Oh, di ba? Kahit sino mga kababayan. Hindi nga dapat ikulong dyan si PP Chief Marbil eh. Nagpapagamit siya eh. Dito natin makikita mga kababayan na yung offer ni Congressman Abante doon kay Colonel Grijaldo mga kababayan, hindi malayong mangyari yun. Kahit anong deny ni Congressman Abante na wala siyang kapangyarihan na i-promote or kahit kanino, yet ito nagpapakita na itong mga kongresista na ito may connection ito doon kay PNP Chief Marbil mga kababayan. Diba? Oh, hindi nga lang wala nga lang tayong direct evidence mga kababayan kung saan nag-usap itong si Abante at si Marbil or kahit sinong kongresista mga kababayan yet. Makikita natin dito sa mga pangyayaring ito na talaga itong mga kongresista, mga tao ni Tambaluslos mga kababayan, may boses or may sabi, may control dito ni PNP Chief Marbil mga kababayan. Particularly that he is my classmate, sir. Oh, so Classmate pa naman talaga nito. your classmate. Ha? Mm. Kayo, alam mo, kayo dapat dapat manindigan kayo para sa tao ninyo. Not even the House of Representatives, not even the Senate could force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa niyo. Tumayo kayo. Ano lang sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon doon sa baba? Ganito na lang among PNP, walang bayag. O yan ang nga sinasabi natin mga kababayan. Oh, isipin ng iba. Kinakawawa na nga kami. Kinakawawa pa kami ng sariling ahensya namin. Napaka-heartless naman ninyo kapag ganun. So, classmate mo si Grijaldo. Ito na nga mga nangyayari mga kababayan. Oh, tingnan niyo yung mga nangyayari ngayon sa pulisya natin. Again, namunuan ito ni PNP Chief Marbil mga kababayan. Tingnan niyo kung ano nangyayari. Sinasabi nila bloodless war on drugs. Bloodless nga sa mga kriminal. Pero sinong namamatay? Yung mga pulisya, di ba? Tingnan nyo. Pinapain kayo, kayong mga pulisya dyan, pinapain kayo doon sa mga kriminal na mga drug addicts, mga drug pushers at drug lords. Anong mangyayari? Okay lang na mamatay kayo, basta hindi lang yung mga kriminal. Ito yung pinapalabas nila. Dito natin makikita mga kababayan na itong si PNP Chief Marbil mga kababayan, hindi ito nag-iisip para sa kapakanan ng kanyang mga
pulis mga kababayan. So ano magiging resulta nito? Paano natin maasahan itong mga pulisya natin mga kababayan na gagawa pa sa kanilang mga tungkulin? In the first place, itong PNP chief nila, wala itong pakialam sa kanila, hindi ito nag-iisip sa kanilang kapakanan. O, di ba? Buti nga lang nun si former President Rodrigo Duterte at ito naging PNP chief si Batupak kasi pinoprotektahan itong pulis. Kaya nga, mas naasahan natin yung time nila itong mga pulis na gumagalaw at nagtatrabaho talaga ng mabuti. Eh ngayon, ano pang maasahan natin? Ito nga, simpleng ano lang ito ha? Nagsasabi lang ito ng totoo. Nagsasabi lang ito ng totoo bilang isang resource person mga kababayan. Yat kinulong. Tinanggalan pa ng sweldo. Diba? So ano ngayon? Hindi kayo naawa. I would like to acknowledge the presence of Senator JB. Ejercito. Thank you, Your Honor, for joining. CB. Alam mo, okay, that is why I required the Chief PNP to be here. I would like him to explain his side properly. So dapat patawag mo si PNP Chief Marbil ba to? Patawag mo yan. Ba siya sasagot yan? Yan yung mga tauhan lang yan eh. Kahit nga sila, ayaw, hindi nila gusto yung nangyayari kay Grijaldo eh. Itong si PNP Chief Marbil, yung patawag mo ba to? Siya yung nagpapagamit dyan sa mga politiko na dyan eh. Ngayon eh. Dapat. Because as a commander, it's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission. And number two is the welfare of our men. Okay. Dalawa yan. Magkatabi yan. Accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grijaldo? Hindi ba talagang nilaglag ninyo siya? Dahil as I have said, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Eh, porque galit sa kanya yung Quadcom. Galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na behavior ng Tama talaga to si Bato mga kababayan. Dapat na maging model si Colonel Grijaldo eh. Diba? Model ng isang totoo or honest na pulis mga kababayan. isang institusyon na dapat titingnan ang kabutihan ng kanyang mga membro? I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na pinagpapail na kaso. Ito, kaso talaga sa korte ha. Harassment cases dahil nga ako mismo. May mga kaso ako noon na harassment cases pang politicians because hindi ako nag-give in sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pansariling kagustuhan. Hindi ako nag-give in. Kinasuhan ako. Pero, at least ang PNP namin noon ay hindi ako pinutulan ng sweldo. May kaso nga ako eh. Pero hindi ako pinutulan ng sweldo. Dahil nakita naman ng PNP leadership na itong tao na ito nagtatrabaho lang. Nasagasaan ng politiko. Ngayon, nagalit ang politiko, rumisbak, kinasuhan. So bakit ko puputulan ng sweldo itong tao na nagtatrabaho? Sa taong matino. Mga kababayan. Ang problema dito mga kababayan, hindi kasi ganyan mag-isip si PNP Chief Marbil mga kababayan. Hindi lang natin alam kung expected dapat na the same training ito sina Bato at si PNP Chief Marbil mga kababayan. Pero unfortunately, ibang klase mag-isip si PNP Chief Marbil mga kababayan. I don't know, hindi lang natin alam. Baka nagbabayad din ito ng utang na loob doon kay Martin Romualdez kasi nga, allegedly, nag-recommend naman sa kanya si Martin Romualdez daw mga kababayan. Yun, yung mga sabi-sabi nila. Comment kayo dyan kung anong mga naririnig ninyo. Yun naman yung mga naririnig natin. Kaya nga, parang nagpapagamit itong si PNP Chief Marbil doon sa kung anong gusto ni Martin Romualdez na mangyari dyan sa committee hearing. Ito na nga,
Unfortunately, hindi lang si PNP Chief Marbil yung naapektuhan dito mga kababayan. Siya yung naka-benefit kasi siya yung nasa posisyon. And yet, unfortunately, itong mga, yung, yung kapulisan natin yung nagsasacrifice dito mga kababayan. O yung mga ordinaryong pulis, mga kababayan, ang nagsasacrifice dito. Naku, ang tindi nito. Ah, again dito stop na lang muna natin ito mga kababayan kasi kitang-kita naman na natin yung punto ni Bato de la Rosa dito mga kababayan. Again, malaking questionable itong pamumuno ni PNP Chief Marbil mga kababayan kung sino ba talaga ang pinoprotektahan dito ni PNP Chief Marbil mga kababayan at sino yung at kaninong welfare ang tinitignan dito ni PNP Chief Marbil mga kababayan? Oh, yung kapakanan ba ng taong bayan at ng kanyang mga tauhan or kapakanan ng mga politiko kung saan nagbigay ng pabor sa kanya? Comment ka dyan mga kababayan. O, kung anong tingin nyo dito. Okay? So, dito na lang po muna tayo mga kababayan. And then, paki-like and share ng video natin. Then, yung pakisuyo ko po sa inyo, kung pwede, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.